Magandang umaga po, Kagawad. Kayo po na si Kagawad Michael Calderan, no? Barangay Bagong Pag-asa. Kumusta na po kayo? Ayos naman po. Kagawad, mga bago ka lang pong Kagawad. Pangalawang termino ko na po bilang So barangay naging Kagawad ka na? Opo, naging kagawad po ako ng taong 2018 po. Panahon pa Ni Kapitan Rudy Palma po. Ngayon, bagong... Na tayo po ay nai-re-elect po na tayo bilang pangalawang barangay kagawad. Under naman po natin kay Kapitan Chingay Pilates. Ano ranking niyo po ngayon? Panglima po. Panglima. Ano sa palagay niyo ang dahilan na Kagawad at kayo ay nakalan ulit? Dahil siguro sa pagtiwala ng mga tao na sa akin pong ginawa noong unang termino ko po, tayo po ay marami pong nagawa noong tayo po ay unang tumakbo. So, kaya po siguro tayo po ay nagtiwala po ulit ang taong bayan sa atin. Tayo po ay nahalal bilang pangalawang pagkakataon. Bilang Kagawad sa pangalawang termino, alam niyo na po ba ang trabaho? Paano trabaho po ng isang barangay Kagawad? Trabaho po ng inyong lingkod at ng mga kasama po natin mga barangay kagawad po ay ang gumawa po ng ordinansa at ng batas na ikakabuti po ng ating mga mamamayan ng ating barangay. Sa inyong termino, sa una at sa pangalawa po ay marami na po ba kayong nagawang ordinansa at resolusyon ng barangay? Marami na po tayong naipasang resolution po. Sa katunayan po, meron po akong isang proponent po na ibinigay na ako po ang mismo na gumawa po. Yan po yung isa po sa one-way scheme po at saka one-side parking po na atin po ipinasa sa City Council po. Balikan po natin po, Kagawad, no? Sabi niyo po, pangalawang termino niyo na po ito ngayon. Ano sa palagay niyo po ang dahilan? Bakit pumasok kayo sa politika? Gusto niyo maging kagawad? O hanggang ang gusto niyo ba hanggang maging kagawad? O meron ka pang planong iba? Sa ngayon po, tayo po yung nagpapatuloy lang po na maglingkod sa taong bayan bilang barangay kagawad po ng Barangay Bagong Pag-asa. Kaya po tayo tumakbo dahil simula po kasi nung bata po ako, kasama po ng mga magulang ko, nakita ko na po kung paano po tumulong sa tao. So, naging passion ko na po at ng pamilya namin. Especially, meron po akong kamag-anak po kasi na isang pare na naisasama po sa mga outreach program po. So, nakita ko po na kung paano tumulong po sa tao. So, isa po yun sa mga aking ginagawa bilang barangay officials ng Barangay Bagong Pag-asa.
Chairman po kayo ng Committee on Infrastructure. sa Committee on Infrastructure po. Marami po bang trabaho po ang committee niyan po? Opo, napakarami po, lalong-lalo na po noong aking unang termino. Marami po tayong napaayos na sirang kalsada, sirang kalye, mga butas na drainage po na ating pong naipagawa. Lalo na po ngayon sa panahon po ng ating Kapitana Chingay Bilaos po, on hands po na nakikipagtulungan po ang aking committee at ang opisina po ni Kapitana para po tuloy-tuloy po ang pagsasaayos ng mga sirang drainage po at saka pagpapaganda din po ng mga gusali, buildings and assets ng ating barangay po. Alam niyo po kagawad na ang mga ordinansa ng barangay, no? Pagkatapos po itong maaproba ng sangguniang barangay ninyo, ito po ay akyat doon sa konseho, sa City Council po. At ito po ay daan po sa isang review ng Special Review Committee on Barangay Ordinances na ginawa ng City Council. Kayo po ba ay naharap na po doon o nakaharap niyo na ba yung miyembro ng Special Review Committee on Barangay Ordinances ng City Council? Yes po, naka-attend na po ako ng hearing po ng Special Review Committee po ng Barangay Ordinance po. Sa katunayan nga po, isa po sa aking ipinasa doon po sa Special Review Committee po, yung one-way scheme po at ang one-side parking diagonal ng road 9 po. So, hoping naman po at naipasa po natin yon sa pagkakataon na tayo po ang humarap po ng oras na. Congratulations po, kagawad, ano? First time niyo po naharap po doon sa Special Review Committee on Barangay Ordinance. Opo. Pwede niyo ba i-share sa amin kung anong naging experience niyo po doon? Nung ako po ay nandoon, marami po akong natutunan, hindi lang po dun sa aking paggawa ng ordinansa. Natulungan din po ako ng mga miyembro kung paano po maisaayos ang mga dapat na ordinansa ng ating barangay na makakatulong pa sa ating mga kababayan po sa ating barangay po. So, isa po yun sa aking natutunan nung ako po ay umattend ng hearing po ng Special Review Committee. So, ibig sabihin lang po, kagawad, maganda ang naging experience niyo po doon. Napakaganda po. So, ito po ba ay magiging dahilan upang kayo po ay magkaroon ng mga maraming mga ordinansa? Yes po. Barangay? Yes po. Dahil po sa kanila pong pagtuturo, nainganyo pa po ako na mas gumawa pa po ng mas maraming ordinansa po na alam ko pong makakatulong po sa aming barangay po. Meron po bang kulang kagawad para matututo kayo paano gumawa ng ordinansa? Na kailangan po ninyong matutunan sa aming committee? Marami pa po kung dapat matutunan. Sabi nga po natin sa buhay, kailangan po tuloy-tuloy po ang ating edukasyon. Hindi lang po, porket alam nyo na po yung lahat ng nangyayari, titigil na po tayo. So, bilang barangay kagawad po at pag-attend sa Special Review Committee na on Barangay Ordinance, napakarami ko pong natutunan na dapat pa pong gawin para sa ating barangay. Kagawad, di ba ho, malapit na rin po ang eleksyon ng barangay. Ano po ang balak nyo? Ano ang ginagawa nyo mga programa na kayo po ay mahalal sa pangatlong termino? Sa nalalapit pong barangay election, anyway, hindi ko po iniisip po yung election na yan. Kasi patuloy po tayo na nagsiservisyo sa tao, dire-diretso lang po tayo sa pagsiservisyo. At isa po sa aking pong ginagawa po ngayon ay ang pagpapaganda po ng Barangay Bagong Pag-asa Sports Complex po. Sa ngayon po, para sa napakadami na po na gumagamit po nito, lalong-lalo na po napapakinabangan po ng ating mga residente. Dahil po napaayos na po natin yung mga ilaw, nalagyan na po natin ng shower room, napagana na po natin lahat ng tubig na napapalibot po sa ating sports complex at napapakinabangan na po ito ng iba't ibang organization po at mga residente ng ating barangay. Kagawad, mahaba-haba na rin yung nasabi nyo tungkol sa inyong mga nagawa dito sa Barangay Bagong Pag-asa. Ano po ang masasabi nyo po sa ating punong barangay at sa ating mga iba pang member ng sangguniang barangay, lalo na po sa inyong mga constituents po, ano maasahan nila sa inyo? Ayun po, sa tulong po ng ating Kapitana Chingay Bilaos at ng Konseho, kami po buong sanggunian ng barangay, nagtutulungan po kami sa aming mga ginagawa. May kanya-kanya po kaming tasking sa aming pagtatrabaho dahil si Kapitana Chingay po napaka-organisado po ng kanyang mga
mitiin, lalo na po sa mga proyekto po na makakabuti po sa aming barangay. Sige, Ayun po, siyempre, para po sa katuwang din po natin, ang ating number one mayor ng buong Pilipinas, Mayor Joy Belmonte, kasama po si Vice Mayor Gian Soto at mga konsihal, lalong-lalo na po ang mga councilors ng District 1. Napakarami pong proyekto po na ibinababa sa ating barangay po na napakaraming serbisyo po na binigay nila sa Barangay Bagong Pag-asa. Kasama rin po ang ating Congressman Arjo Atayde po. So, ayun po, sana po tuloy-tuloy lang po tayo sa pakikipagtulungan sa ating government, sa ating barangay, lalong-lalo na po sa pamumuno po ng ating Kapitana Chingay Bilaos at ng buong konseho. Asahan niyo po na tuloy-tuloy po ang ating pagsiservisyo hanggang sa makatapos po tayo ng termino. So, ayun po, sa aking mga kabarangay, bilang inyong barangay kagawad, tayo po ay patuloy na magsiservisyo sa araw-araw po ninyo paghingi ng pagtulong. Nandito lang naman po ako sa ating barangay, araw-araw po ako nandito sa opisina ng admin office ng Sports Complex. Asahan niyo po na patuloy po tayo maglilingkod ng tapat at may malasakit para sa inyo. At maraming salamat po sa pagkakataon na naibigay po ninyo sa akin tiwala na muling makapagserbisyo po sa inyong lahat. maraming salamat po, kagawad. Mabuhay po kayo at sana po ay sa darating po na eleksyon, kayo rin po ay manalo sa inyong pangatlong termino at upang makapagserbisyo pa tuloy-tuloy po sa barangay Bagong Pag-asa. Maraming salamat po, kagawad.